Ang focus mo ay ang mahalin at sundin ng Diyos kaysa sa mga bagay dito sa mundo. Bakit ito dapat ang focus mo? Kasi na-realize ko na ang lahat ng bagay na mas tinatangkilik natin sa mundo ay mawawala. Itaga mo yan sa bato. Bibilang lang yan ng panahon pero ang ending ay lahat mawawala at matatapos. Hindi mo kayang panatilihin ng kabataan mo. Magbilang ka lang ng taon at mawawala yan. Hindi mo kayang panatilihin ng kalusugan mo. Magbilang ka lang ng panahon at mawawala din yan. Kung kampiyon ka sa isang sports ay hindi mo pwedeng mas pahalagahan yan kaysa sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Mawawala at manghihina ka din. At mayroong bagong susulpot na mas magaling sa iyo. At ang masakit pa nito ay makakalimutan ka din ng mga tao. Magbilang ka lang ng ilang generation. Kung sa tingin mo naman ay matalino ka at kamangmangan ang paglapit sa Diyos, ay bilang ka lang din ng ilang taon at mawawala din yung katalinuhan na yan. Yung iba nga ay nagkakaroon pa ng demensya. Kaibigan, ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kahit ang mahal mo sa buhay na ipinagpalit mo sa Diyos, dahil sabi mo, ayaw niya na mag-Bible study ka, ay balang araw, mawawala din siya. Lahat tayo ay pwedeng magbago at lahat tayo ay mamamatay. Walang permanente dito sa mundong ito. Ang permanente lang ay ang mga bagay sa langit. Now, ang tanong, anong mas pahalagahan mo? Saan mo ilalagay ang focus mo? Sabi ni Corrie ten Boom, I have learned to hold all things loosely, so God will not have to pry them out of my hands. Kaibigan, hindi masyadong masakit mawala ang isang bagay na hindi matindi yung kapit mo. Pero mas masakit kapag pinuwersa ng Diyos na ibuka ang kamay mo dahil kapit tuko ka sa mga bagay na yan. Kaya nga sabi sa talata ay ang mga nagpapahalaga sa mga bagay dito sa mundo ay ang mawawalan nito. Grabe, kung mas mahal mo pala ang iyong sarili ay mawawalan ka lalo nito. Ang tawag dito ay calamity of self-love. Sabi ni Matthew Henry, there are fatal consequences of an inordinate love of life. Many a man hugs himself to death and loses his life by overloving it. Kung nabubuhay ka lang para sa sarili mo at wala sa equation mo ang Diyos, ay magiging miserable ang buhay mo. Natatawa ako sa isang article, pero meron itong katotohanan. Ang title ay How to be Miserable. Type nyo ba yung title? O, tingnan mo kung makaka-relate ka. Sabi dito, kung gusto mo maging miserable ang buhay mo, ay think about yourself, talk about yourself, use I as often as possible, mirror yourself continually in the opinion of others. Listen greedily to what people say about you. Expect to be appreciated. Be suspicious. Be jealous and envious. Be sensitive to slights. Never forgive a criticism. Trust nobody but yourself. Insist on consideration and respect. Demand agreement with your own views on everything. Sulk if people are not grateful to you for favors shown them. Never forget a service you have rendered. Shirk your duties if you can. Do as little as possible for others. Grabe, ano napansin nyo? Puro papasok sa sarili ang mga behavior na binanggit dito. Maraming tao ang gagawin ng lahat ng bagay para lang mapagbigyan ang sariling kalayawan at maitaas ang sarili dahil mahal na mahal nila ang sarili. May mga taong hindi kakain para pumayat kahit pa siya magkasakit at mamatay. May mga taong kakainin naman niya ang lahat kahit magkasakit pa siya at mamatay. Ay, ang gulo, di ba? May mga taong magpapakamatay sa pagkamal ng yaman para lang masatisfy ang kanyang pride. Tapos, maraming tao ang nag-a-attempt na makuha ang lahat ng pwedeng makuha sa mundo habang nabubuhay pa siya. Sila yung sinasabi sa Bible, sabi sa Isaiah 22:13, sa halip, nagdiwang kayo at nagsaya, nagkatay kayo ng mga baka at tupa, at nagkainan at nag-inuman. Sabi ninyo, magpakasaya tayo, kumain tayo at uminom, dahil baka bukas mamamatay na tayo. Kaibigan, totoo na lahat tayo ay mamamatay at pwede ka namang magpakasaya hanggang gusto mo. Pero ang hindi totoo ay ang iniisip mo na pag namatay ka na, ayun na yung katapusan. Tapos na at wala ka nang mararamdaman. Mali kaibigan, merong lumikha sa atin, ang Diyos. Sabi niya may susunod na buhay. Sa piling niya o sa kaparusahan na walang hanggan. Kaya nga sa atin ang desisyon kung saan ang destination na gusto natin. Kaibigan, paghandaan mo ang buhay sa susunod. Bakit?
Dahil mabilis lang ang buhay natin dito sa lupa. Pero yung sa susunod ay wala nang katapusan. Hindi ko alam sa iyo pero ako gusto kong makasama ang Diyos ng walang hanggan. At ang mapahiwalay sa Kanya ng walang hanggan ay isang nakakilabot na bagay. Ibigan, mahal ka ng Diyos, kaya hinihikayat ka niyang ibigay ang buhay mo sa Kanya. Kung takot ka mag-sacrifice ng buhay mo at gagawin mo ang lahat para ma-preserve mo ito, ay ang iyong buhay ang naging idol mo na at Diyos-Diyosan. Ating natutunan na ang lahat ng bagay ay may katapusan at ang permanente lang ay ang mga bagay sa langit. Ano ang mas pinahahalagahan mo? Saan mo ilalagay ang focus mo? Paano mo ito isasakatuparan sa iyong sarili? Ang pahayag na ito ay dapat nating ipalawig at ibahagi sa ating mga kaibigan at mga kakilala. Naisip mo na ba kung kanino mo ito ibabahagi?